Okay, so ganito lang po mag-check ng CPM and RPM ng video natin. Alright, so mga kaibigan, diretso na tayo sa ating tutorial. So, dito na tayo sa ating YouTube channel. So, kung mapapansin natin, meron tayo ditong icon sa gilid. Ang gagawin natin ay i-click natin yan. Pagkatapos, punta tayo dito sa YouTube Studio. Okay? So, dito ay ipapakita ko sa inyo yung aking CPM and RPM sa aking mga YouTube video, okay? So, hindi po gaanong kalakihan ang ating mga kinikita dito sa ating vlog. So, ipapakita ko lang sa inyo kung paano natin ma-check yung ating CPM and RPM sa ating mga YouTube video, okay? So, pag dito na tayo, punta tayo dito sa Analytics. Click natin yung Analytics. Ayan, so hintayin lang po natin. Sadyang matagal po talaga yung ating internet connection. So, dito, gagawin natin dito mga kaibigan ay click natin to yung advanced mode. Ayan. Click muna natin yan. Tagal talaga, no? Ayan. Okay. So, iti-check natin yung ating CPM at yung ating RPM. Okay? So, i-click natin yung plus sign na yan. So, click po natin. Tapos, click natin tong CPM. Ayan. Okay. Tapos, hanapin naman natin yung RPM. Click natin ulit. Tapos, punta naman tayo dito sa RPM. Click po natin yan. Yan. So, kung mapapansin natin, ito po yung ating RPM and CPM. So, dito sa taas, i-adjust natin ng last 7 days. Okay. So, adjust natin. So, hintayin lang po natin mga kaibigan. Talagang medyo matagal po yung ating signal. Okay. So, ito po. So, kung mapapansin natin, ay konti lang talaga yung mga income natin or yung revenue natin sa ating mga video. So, kaya sa mga viewers natin dyan, ako po ay humingi sa inyo ng support. Huwag naman po kayong mag-skip ng ads dahil para din po yan sa atin. At kung makaipon tayo, why not, diba? Na maibalik din natin sa inyo yung ating blessings na natatanggap, okay? So, kung ibibigay man lang sa atin ni God, okay? So, ayan. Ito po. Konti lang yan yung mga ano natin, yung mga revenue na nakukuha natin. So, kung mapapansin ninyo dito, $1.91 lang po yung kinita natin sa 7 days. Okay, so pwede rin natin makita yung kinita natin noong October 2 kasi delay siya ng 2 araw. So, paano natin gagawin yon? Punta tayo dito sa custom. Click natin yan. Tapos, eto, papalitan natin siya ng 3. Wait lang. Yung 5 na yan, palitan natin siya ng 3. Tapos, eto, palitan natin ng 10. Tapos, click natin tong apply. Makikita po natin ngayon yung kinita natin no October 3. Okay? So,
Ayan. So, ito lang po siya mga kaibigan. Yung ating kinita. Okay? So, ayan. Ganun lang po siya kaliit talaga yung kinikita natin dito sa YouTube. Okay? So, I hope mga kaibigan nakatulong yung ating vlog kung paano natin masilip ang ating RPM and CPM sa ating YouTube video. So, I hope na nakatulong sa inyo ang ating tutorial. Kung nakatulong man, please don't forget to click the subscribe button and notification bell for more videos update. Thank you so much! See you on next vlog.